Itanong mo kay Bro Khalid, Quran at Biblia ang sasagot. At huwag mong itaguyod ang isang bagay na wala kang kaalaman. Katotohanan ang pandinig, ang paningin, at ang puso. Ang bawat isa sa kanila ay tatanungin ni Allah. Quran chapter 17 at ang aya ay 36. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa ating palantunan sa hapong ito. Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan, ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wah Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong inaanyayahan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan at mangyari po na saliksikin po natin ng Islam upang sa ganun tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol po sa pananampalatayang Islam. Wala pong bayad yan, libre po ang lahat. Meron ding mga pag-aaral na isinasagawa sa ating tanggapan po. At ito pong ating pangradyong palantunan, ito po ay maaring makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po ay i-search or i-type lang yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palantunan sa radyo. At live din po tayo ngayon sa youtube.com/voicefm Cotabato 2016. Sa mga naka-online po dyan, tayo ay naka-live stream po. At huwag niyo pong kalimutang i-like po yung aking Facebook page na www.facebook.com/brokhalidsanchez. Sa mga nais pong maging bahagi ng ating palantunan, maaari po kayong magpadala ng inyong mga questions. Ang ating pong hotline ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa hapong ito, kasama ko po yung aking mga tagabasa sa pangunguna po ng ating Hafiz na si Al-Hafiz Morris. Andito po siya ngayon. Bigyan daan po natin na siya ay makapagbigay po ng kanyang mga paunang mga salita. Sheikh? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid naming mga Muslim at magandang hapon na rin sa lahat ng tagapakinig na mga Kristiyano, lalong-lalo na ang mga brothers natin na mga Muslim at mga sisters. So, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan po ang ating Sheikh. Siya po ay isang Hafiz po. Memoryado niya po ang buong Quran from cover to cover. Yan po isang mabuting bagay po sa ating pananampalataya sa Islam, sapagkat merong isang taong nakamemorize ng ating sandigan ng ating pananampalataya. Yan ang napakaganda niyan, sapagkat kapag mawala man ang lahat ng mga Quran na nakasulat sa papel, kahit na hindi sa papel nakasulat, no? Kahit saan man yung Quran. Kahit mawala man siya, magunaw man ang mundo, so long as nandyan yung tao na naka-memorize ng buong Quran, mananatili pa rin
guarded pa rin yung kapahayagan ng dakilang tagapagligtas. Hindi siya mawawala. Yan po ang isang kagandahan doon. Of course, nandito rin po kasama natin si Brother Alkaka na siyang kanang kamay ng ating tagabasa. Brother Alkaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. At sila na kung pinapaalalahanan sa pamagitan ng mga talata ng Quran bilang tanda ng kanilang Panginoon ay hindi lumulugmog na waring mga bingi at bulag. Alalaong baga sila ay tumatanggap nito ng buong katapatan. Sa mga kapatid ko po sa pananampalatayang Islam, nawa po ang kapayapaan ay sumainyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kababayan po naming mga Kristiyano na walang sawang sumusubaybay sa aming programa na pagsagot sa iba't ibang katanungan tungkol po sa Islam, nawa po ay magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, una po sa lahat ay binabati ko ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa aking mga kaibigan na mga ulul albab na pinangungunahan ni Zainuddin Tayuan, si Amiruddin, Jomar, Hisaydin, maging sa aking mga kaibigan na mga babae, sila Aliyah Pendong Zakaria, Aliyah Pendaliday, si Kim, at higit po sa lahat na hindi ko makakalimutan ay ang pinakamatalik kong kaibigan na walang iba kundi si Ma'am Halima Angkad. Nawa po ang kapayapaan ay sumainyo. Take it away, brother. Talagang makalimutan si Ma'am na yun, no? Sabagay, lalo na ngayon, Sheikh, na papasok na yung school days. Estudyante. Dapat ay lagi mong batiin yung ating mga ma'am. Lalong-lalo na kapag ang ma'am na ito ay malapit sa ating puso, no? Masyaallah. Yan si Brother Kaka. At tayo ay papalaot na sa pagsagot po ng mga katanungan. Ngunit bago po dyan, nais kong batiin po si Brother Omar Reyes Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia. At binabati ko rin ang kanyang pamilya, no? Pamilya ni Brother Omar Reyes Banyas. Binabati ko rin si Brother Haron Agkong Mansa ng saan kayo ito? Sa Kuwait kayo ito? Sa Dubai, no? Tagapakinig po ng ating paluntunan. Malayong kayong Opo, alhamdulillah. So, tuloy tayo sa ating palantunan, no? At ano to? May signal na ba tayo? Wala pa, no? Wala pa rin, Sheikh? Wala pa rin? Meron yung sa akin, bro, pero okay. nagkasenta yung sa Good, ano natin. okay. Okay. Nag-text siya sa bro na okay, bro. Okay, no? So, tayo ngayon ay tutuloy na sa ating palantunan. Ngunit bago po siguro dyan, Brother Alkaka, Sheikh, bigyan daan muna natin itong isang kapatid natin na gustong yakapin ang pananampalatayang Islam. Ito siguro pwede na ito. Isa sa mga kapatid po natin, kababayan nating mga Kristiyano. Last week may nag-Muslim din, di ba, no, sa ating palantunan. Yes. At sa hapong ito sa ating palantunan din ay meron ding isang kababayan natin na nais yakapin ng Islam. Habang hinihintay natin ang kanyang tawag, inshallah tayo muna ay magpapatuloy sa ating palantunan. Bigyan daan ko itong isang tanong po na matagal nang nakabinbin. Marami mga questions, Sheikh, ang nakabinbin dito sa ito na siya. Time out daw muna. Okay. Okay.
Bro, standby bro ha, kasi sasalang kita sa حماد سنداتك ينكن نبونت سورة الماعون قوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين sa radyo sasalang kita. ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون جزاك الله خيرا حماد سندات Anak na may-ari na. Tulong na si Hamad Sindaro. Yan ang pagkalulog ni Hamad. Okay na daw. Ayun. Pinapasok natin sandali muna yung mahalagang pagbabasa ng Quran. Adlib lang yun, sir, no? Binabati ko pala yung manager natin, Sir Nas Talipasan. Alhamdulillah. At ayun. Sa mga sandaling ito ay nandito na po sa kabilang linya yung isa sa kababayan natin na nais yakapin po ang reliyong Islam. Ngunit bago po dyan siguro ay nais kong itatanong muna sa kanya yung kanyang buong pangalan. Ano ba ang buong pangalan natin, kapatid? Rahel Marie S.P. Okay. Klaro tayo sa brother? Okay tayo dyan? Klarong-klaro tayo sa radyo? Okay daw. Anong pangalan? Kamagin, bro? Rahel Marie. Okay. Anong relihiyon niyo po? Katoliko po. Romano Katoliko. Anong edad niyo po ngayon? 19 years old. 19. Bata pa pala. Tatanong ko po sana kung ano ba ang nagtulak sa iyo, kapatid, at naisip mong magpalit ng relihiyon. Sa akin po kasi, para sa akin matagal ko nang nasa Islam talaga yung tunay na relihiyon. Islam ang tunay na relihiyon. Okay. Marami na kasi masyado nagtatalo relihiyon, masyado na madami. Pero sa isip ko, Islam ang matutunan ng tunay na relihiyon. Ganun ba? So, alin doon sa mga of course, kapag ka mag-allege ka ng isang bagay, kailangan patunayan. Sabi mo na ang Islam ang tunay na relihiyon. Paano mo nasabi na ito ang tunay na relihiyon? Kaya mo bang patunayan yan, kapatid? Paano kung nasabi na... Opo, paano mo nasabi na ang Islam ang tunay na relihiyon? Sige po. Huwag kang mahiya, kapatid. Actually, yan alam mo, lahat ng relihiyon kasi nag-claim sila na sila ang tunay na relihiyon. Kahit ang Romano Katoliko, nag-claim din yan na sila ang tunay na relihiyon. Ngayon, halimbawa, kapag itatanong sa iyo ng isang kababayan natin, tatanong sa iyo, sabi mo, ang Islam ang tunay na relihiyon, kaya niyakap mo ito. Paano mo ito mapapatunayan? Ano ba ang nakita mo sa Islam na sa tingin mo ay natunayan ka nito? Hindi mo nakita sa ibang relihiyon, kapatid. Kaya po ng mga pinagbabawal yun na basa ko rin sa Bible. Meron din po kasi verse na parang nagpagulo. Sige po, ano yun? Sige po. Sige po, tuloy lang. Naalala ko ng verse. Kinakabahan ka lang siguro. Saan ka ba ngayon, kapatid? Nandito lang po sa amin, malapit. Anong lugar po? Valenzuela City po. Layo, no? Valenzuela City. Okay. Ikaw po ay napapakinggan ngayon sa buong Central Mindanao. Live ka po sa radyo, kapatid. Sinasabi ko yan para hindi ka, huwag ka lang kabahan, kapatid. Just be, maging normal lang. At gusto kong dito ka magsyahada sa radyo sapagkat nais naming maging saksi ang lahat ng tagapakinig ng aming palantunan sa isang katulad mo na yumakap sa relihiyong Islam. Siguro naman hindi pumasok sa isip mo na magmumuslim ka dahil in the future mag-asawa ka ng 10, hindi naman. Okay. So, dumating yung araw na isa lang po ang gusto ko. ganun ba?
Hanggang 4 lang naman din sa Islam. Ngayon, okay na ba kapatid? Kumbinsido ka na sa Islam? Meron ka bang nakita sa Islam na nagustuhan mo? Disciplinary po. Okay. Ano naman ang nakita mo sa iyong relihiyon at hinayawan mo ito? Hindi ko naman po sinisiraan yung katoliko. Pero, ano po kasi, sabihin natin, meron silang ipinapatupad na mga pinagbabawal. Pero, walang nagagawa. Hindi ko nasusunod kasi hindi ganun kahigpit yung ano nila. Pagkakasihan. Loudspeaker. Okay. So, siguro mahalaga bago ka namin bago natin gawin yung pagpasok mo sa Islam formally at officially, nais kong magbigay muna sa'yo ng konting kaalaman kapatid patungkol sa Islam. Kahit paano magkakaroon ka ng idea sakaling itatanong sa iyo ito, bakit mo pinasok ang Islam? Hindi mo ba alam na yan ay relihiyon ng mga taong sabi daw nila, mga masasamang tao, mga traidor, mga matay tao, terorista, kung ano-ano pa, no? Sakit isipin na ang mga paratang na ito ay wala namang katotohanan, walang batayan. Sabi lang po sa akin yan, pero hindi ko naman po pinaniniwalaan. Okay. So, ganito yan. Lahat po ng relihiyong kapatid, meron naman talagang pasaway. Wala pong relihiyon, walang member ng anumang relihiyon sa mundong ito ang masasabi nating wala talagang taong pasaway doon, no? So, ang kaligtasan natin ay hindi natin ito isinasandal sa anumang nakikita natin sa ating kapwa. Ito ay nababatay sa kung ano ang aral, ano ang doktrina ng relihiyon na siyang papasukin mo. Halimbawa po sa relihiyong Iglesia ni Satanas. Nakarinig ka na noon? Merong relihiyon na Iglesia ni Satanas. Kapag pag-aralan mo yan at saka alamin mo yung mga member dyan, makikita mo na ang mga tao dyan ay lubhang napakabait nila, Sheikh. Napakabait nila. Pero ang pangalan ng kanyang relihiyon ay Iglesia ni Satanas. Naku po, sa pangalan pa lang titindigan ka na ng balahibo. Ngunit hindi yun pagbabatayan na ng iyong paniniwala na tama ang relihiyong ito sapagkat mga mababait ang member nila. Sa pangalan pa lang, di ba? Iglesia ni Satanas, titindigan ka na ng balahibo. Hindi na maganda dito. Opo. Ngayon, sa Islam, ganun din. May mga taong nandito, ngunit hindi nakakagawa ng kanyang gawain bilang isang Muslim. Huwag mong titingnan yun. Ang titingnan po natin kung ano po ang pinag-utos ng relihiyong ito. Kung halimbawa ipinag-utos sa mga Muslim na huwag kang pumatay, nasa Quran yan Tapos ang isang nagsasabing Muslim ay mamamatay tao, ay wala pong pakialam ang Islam doon sa gawain niya. No, may pananagutan siya mismo doon sa paglabag niya sa utos sa Islam. Ngayon, sa doktrina tayo magbatay ng ating paniniwala, hindi doon sa nakikita. Ang pinakamahalagang aral sa Islam na dapat matutunan ng isang tao ay ang pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos. Kapatid, ito ang isang bagay na hindi mo makikita sa ibang relihiyon maliban sa Islam. The only religion sa mundong ito na nagsasabi ng tunay na Diyos, nagpapakilala sa tunay na Diyos is Islam. Sa ibang relihiyon hindi mo makita na ang ipinapakilala nila ay ang tunay na Diyos. May nagsasabi isa lang ang Diyos sa kanilang relihiyon, ngunit ang tanong, yung bang Diyos na kanilang ipinapakilala, ito ba ang tunay na Diyos na dapat natin sambahin? Yan po ang kaibahan natin sa ibang pananampalataya. Ngayon, of course, ang paniniwala na si Jesus Christ, siya ay hindi Diyos, siya ay propeta, siya ay sugo ng Allah. At ang huli sa mga propetang kanyang ipinadala, ang sagka sa lahat ng mga propeta ay walang iba kundi ang propeta Muhammad, peace be upon him. Tatanong ko sana sa kapatid kung tinatanggap mo ba na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah? Uy, naputol. Sige lang, tatawag uli yun.
Inshallah. Signal na. Opo. Nasa ano na tayo eh. Nasa rurok na tayo. Allah. Ayan. Okay. Itatanong ko po sana, okay lang po. Tatanong ko po sana sa kapatid kung ikaw ba ay naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang? Okay. Naniniwala ka ba na si Jesucristo siya ay hindi Diyos, siya'y sugo, propeta lamang? Naniniwala ka rin ba na si Muhammad, peace be upon him, ay sugo at huling propeta ng Allah? Okay. Dahil ikay naniniwala, ibibigay ko ang mic sa aking kasama dito at siya ang bahalang magpasyahada sa iyo. Sundin mo lang kung ano ang sasabihin niya, kapatid, ha? Sige. Siya? Okay na, Sheikh? Okay, siya. Okay. Okay na, Sheikh? Okay na siya, pwede na. Sundin mo kung ano yung sasabihin ko at ikaw ay maging Muslim na inshallah pagkatapos natin bangkitin yun. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Isa Isa yan, Jesus yan. Isa po, Isa Yeah. Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay, congrats brother. Okay. Okay na, Sheikh. So, Takbir! Allahu Akbar! Masya Allah, nakatakbir si Sir, kapatid na, ano nga yung ulit pangalan mo, kapatid? Okay. Ang kahulugan po ng binabasa mo kanina, yung sinusunod mo, ang kahulugan nun ay, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi na si Jesus, anak ni Maria, siya ay sugo ng Allah. At ako rin sumasaksi na si Muhammad ay propeta sugo ng Allah. Yun yung kahulugan ng sinasabi kanina. Sa pagbanggit nyo po na mapangusap na yan, ikaw po ay naging Muslim na sa araw na ito, kapatid, sa mga sandaling ito. Allahu Akbar. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi na ang sinumang taong yumakap sa Islam ng taos puso, tinanggap niya ng buo. Tinanggap niya ng may katapatan yung pagyakap niya sa Islam. Allahu Akbar. Ang lahat ng kanyang mga kasalanan mula nung nakilala niya ang tama at mali, lahat ng yun ay tatanggalin ng dakilang tagapaglikha. In-erase niya. At ang tanging nananatili sa iyo ngayon ay yung mga mabubuting nagawa mo sa mundo nito. Can you imagine ang taong ang pribilehiyo sa kanya? In case po siya, Sir Nas, ay abutan ng kanyang kamatayan, siya ay mapupunta po sa paraiso, inshallah. Kaya congratulations sa iyo, kapatid. Bago tayo magkahiwa-hiwalay, nais kong iparinig sa iyo itong isang aya sa maluwalhating Quran na kung saan ito'y pangako ito ng dakilang tagapaglikha sa sinumang tao na yayakap siya sa relihiyong ito sa Islam. Ang Allah mismo ang nagsabi nito. Pakinggan mo ito, kapatid, itong sinabi ng dakilang tagapaglikha, ha? Sige. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.
ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Pakinggan mo maigi, kapatid. At kung nagsisisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, kay Allah at sa kanyang sugo, at umiwas sa kasamaan, katotohanang aming buburahin ang kanilang mga kasalanan, at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan, ang paraiso. Oh, Allah. Narinig mo yung kapatid, yung pangako ng Allah. Kapag ka ang isang tao maniniwala siya sa Allah, maniniwala siya sa kanyang sugo, at iwasan niya ang paggawa ng kasamaan, buburahin niya ang kanyang mga kasalanan, at papapasukin ka sa halamanan ng kasiyahan sa paraiso. Alam mo, yan ang lahat tayo, no? Yan ang ating after na sana tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah. Allahu Akbar. At ako ay nananalangin sa dakilang tagapaglikha na isa ka doon sa makapasok sa kanyang paraiso, kapatid. Amin. Okay, bago tayo maghiwa-hiwalay, hingin ko sana yung huling mensahe mo para sa ating mga kapatid na mga Muslim, at mensahe mo na rin para sa ating mga kababayan nating mga Katoliko na nakikinig po sa hapon ito. Sige, kapatid. Para po sa mga kapatid na Islam, mabuhay po kayong payapa at iwasan ang gulo. Kaya nga sa atin. Sige, Para naman po sa mga Katoliko na nakikinig ngayon, meron po kayong pagtutunan. Kontaan niyo lang po si Brother Kali para sa pagyakap niya Islam. Allah. Wala. Alhamdulillah. May napili ka ng pangalan sa Islam, kapatid? Pangalan po. Oo, pangalan ng isang Muslim, may napili ka na? Siguro po pag-isipan ko po. Okay. Eto, bibigyan kita ng magandang pangalan sa Islam. Ang pangalan ay Abdurrahman. Okay sa iyo? Alipin ng pinaka mahabagin. Abdurrahman. Okay sa iyo yung pangalan na yun, kapatid? Okay, yun ang magiging pangalan mo simula sa araw na ito, ha? Allah. Sa Islam. Okay, once again, congratulations sa iyo, kapatid, sa pagyakap mo sa reliyong ito. May mga alituntunin tayong gagawin dito, bago tayo maghiwalay. Sabihin ko sa iyo na bawal na dito yung kumain ng baboy. Alam mo yun, di ba? At inshallah, siguro by next week, magsisimula na yung ating isang buwang pag-aayuno. Kailangan ng isang Muslim na gampanan ang pag-aayuno. Just keep in touch sa akin upang sa ganon ay mai-inform kita sa mga bagay na dapat mong malaman. Kailangan ang gabay, kapatid, no? Hindi dapat napuputol dito ang ating pag-usap. Kailangan lagi tayong may communication para yung mga bagay po na dapat mong malaman sa Islam ay masabi ko sa iyo. At yung mga aklat na dapat mong basahin, kailangan pag-aralan natin yung pagdarasal sa Islam. Alam mo, ako noon, bago ko niyakap itong Islam na relihiyon, memoryado ko na yung pagdarasal, kapatid. Gimaster ko talaga ito, yung pagdarasal sa Islam. And I hope na... Opo. Wala po kasi masyadong kaya hindi ako magkaroon ng kaibigan na inshallah. Sana, kapatid, dahan-dahanin mo yung kahit wala kang maging kaibigan na Muslim, andito ako. Dahan-dahanin mong matutunan itong pagdarasal natin. Ito yung susi natin sa pagpasok sa paraiso. Hindi ibig sabihin na ikaw yumakap na sa Islam, mayroon tayong gagampan ng obligation, sapagkat may sinumpaan kang tungkulin, kailangan gampanan mo ang tungkulin ito. Yung sambahin mo. Ha? At malapit na ring Ramadan mo. Malapit ng Ramadan. So, sige, again, Brother Abdurrahman, congratulations sa iyo sa ngalan po ng aming grupo, no, na Ulul Albab Mindanao People Dawah Association. Congrats. At yung aming guwapitong manager dito, si Sir Nas Talipasan. Okay, so again,
Congrats po. Maraming salamat kapatid. Okay. Ayan, si Brother Abdurrahman na yumakap. Sunod-sunod ang pagyakap sa Islam ng mga Katoliko ngayon, no? Last week, meron din, halos araw-araw may pumapasok Allah. sa Islam sa pamagitan ng ating palatuntunan. Alhamdulillah, ito ay gabay ng Allah. Hindi Allah. ito tayo, Sheikh. Yes. Tayo ay naging instrumento lamang at sila ay naliwanagan, niyakap nila ang Islam. Yan ay dahil sa kagustuhan dakilang Gabay ng Allah, bro. Yes. Yan na yung pinakamalaking habag ng Allah, bro. Exactly. Yung gabayan niya, yung kanyang alipin sa tunay na relihiyon. Yes, correct. Kaya tuloy tayo sa ating pagsagot ng mga katanungan. At mula kay Rokaya o kay Galvez, Assalamualaikum, Rokhalid, Waalaikumsalam, Rahmatullah. Itanong ko po sa panahon natin ngayon, marami na ang nalulong sa droga na gumagawa ng kasamaan. Muslim at Kristiyano, user at puser. Grabe ha. Ang tanong ko po para sa isang Muslim at Kristiyano na lulong sa droga. Kung ang isang Muslim na ipinanganak sa Muslim na magulang ay isang adik na masama na hindi niya nagampanan ang tungkulin bilang Muslim at naabutan ng kamatayan, at isang Kristiyanong adik na gumagawa ng masama pero nagbalik Islam at ginampanan ang tungkulin bilang Muslim at inabutan ng kamatayan, sino sa dalawa ang katanggap-tanggap ni Allah? Maganda yung tanong niya. Bro. Pero bago dyan, itong text ng ating brother, sabi niya, ang sarap sa pakiramdam na unti-unti na akong niyayakap ng Islam. Yung nagsyahada kanina. Masya Allah. Grabe. Pakitext- Totoo naman, bro. Pakitext naman po ang tamang spelling na aking pangalan. Text mo lang dyan, brother Papa. Yung tamang spelling daw ng pangalan ni Yung kanyang Abdurrahman. Grabe. Sarap daw sa pakiramdam. Pero bro, totoo yung kanyang sinabi, bro. Yes. Kasi may hadis ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, man syahida an la ilaha illallah Yes. Sige, tuloy bro. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Oo. harramallahu alaihi nar. Okay. Sino man, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sumaksi Hmm. na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah at katotohanan si Muhammad ay sugo ng Allah, ay kanyang ipinagbawal sa kanya ang impyerno. Allah. Napakagandang hadis yung kapatid na Al-Kapa. So itong nagtanong natin, ang tanong niya ay nagtanong sa atin, no? Ang tanong niya ay sino daw ang higit na katanggap-tanggap sa Allah? Yung isang ipinanganak daw sa mga magulang na Muslim, adik, hindi naman ginagampanan ang kanyang obligasyon bilang isang Muslim, tapos namatay siyang hindi Muslim. Yes. At yung isang Kristiyano raw na adik, masama, tapos bago namatay ay nagbalik Islam. Gandang katanungan yan. Alin daw ba ang katanggap-tanggap? May nahanap ka, Sheikh, na sasagot dito? May nahanap ka Wala. dyan? Wala pa? Oo. May hinanap ako. May hinanap ka. Ang utos sa atin ay Anong kwento? ang utos sa atin ay huwag kang mamatay maliban na ikay Muslim. Ayun. Utos yun ng dakilang tagapaglikha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamamatay malibang kayo ay Muslim. Yun, utos yan. Sinabi ng dakilang tagapaglikha. Ngayon, what if namatay siya, Sheikh, na siya hindi isang Muslim? Ipinanganak nga siya sa mga magulang na mga Muslim, ngunit namatay siya na siya'y hindi mananampalatayang Muslim. Sa makatuwid, namatay siya na isang kafir. Yes. Hindi manampalataya. Saan mapunta ang ganitong uri ng tao na sinasabi niya na siya'y Muslim nung buhay pa siya, pero sad to say, nung siya'y namatay siyang kafir. Saan siya mapunta kung ganon ang kanyang sitwasyon? Ito po ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran sa chapter 35 at ang aya ay 36. Ganito po yan. 36. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها
كذلك نجزي كل كفور. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At sila na nagtatakwil kay Allah sa kanyang kaisahan at sa Islam. ibig sabihin kafir. Kafir, Ginamit dyan. hindi manampalataya. Oo, Yes, kafir po. ang ginamit dyan, hindi mananampalataya. Ano mangyari, saan siya mapupunta? Sa kanila ang apoy ng impyerno. Ang ganap na kamatayan ay hindi itinagda sa kanila upang sila ay mamatay. Gayon din ang kaparusahan sa kanila ay hindi magbabawa. Sa gayong paraan namin ginagantian ang bawat isa na walang damdamin ng pasalamat. Grabe, no? Ang kaparusahan niya, kapatid, ay impyerno. Sheikh pala, no? Mhm. Impyerno. Tapos hindi siya dadalhin doon para patayin. Yung palang pananatili ng isang hindi mananampalataya sa impyerno, ang pananatili niya dito ay hindi para siya ay patayin, Yes. kundi para siya ay parusahan. Parusahan, pahirapan. Opo. Yung palang pananatili sa impyerno ay hindi pala kaparusahan yun, Sheikh. Hindi pala kamatayan yun. Yes. Dahil wala nang kamatayan sa kabilang buhay. Yes. Katulad ng walang kamatayan kapag ka ikay nasa paraiso ng Allah. wala rin kamatayang kaparusahan kapag ka ikay nasa impyerno. Habang buhay pala yan, no? Nakakalungkot isipin na tayo ay parusahan doon, tapos siguro mas mabuting mamatay na lang talaga siya kaysa parusahan ng walang hanggan Allah. parusa. Sa Biblia naman, bro. Ay, sa Biblia po, merong tinatawag na kamatayan, pangalawang kamatayan doon sa mga hindi mananampalataya. Medyo contradiction siya dahil sa ating Quran, yung parusa ng hindi mananampalataya sa impyerno, yun ay walang hanggan. Hindi ito uri ng kamatayan para sa kanya. Hindi siya mamamatay dito. Although kahit pangarapin niya na siya mamamatay, Sheikh, hindi siya mamamatay. Unlike sa Biblia, ang parusa ng mga hindi mananampalataya sa impyerno, it is a form of second death, pangalawang kamatayan sa kanya. Doon. Oo. Kaya magkaiba sila, no? Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis 21 at ang talata ay 8. Pakinggan niyo pong maigi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Binabanggit talaga dito siya, hindi mananampalataya. Kafir. Yes. At sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas apoy sa impyerno na siyang ikalawang kamatayan. Yun, ikalawang kamatayan. Oo, yun po ang sinasabi. Balikan natin itong nagtanong, kabay maliwanag po na kapag ka siya ay namatay na hindi siya Muslim, ang pupuntahan ay impyerno. Ngayon, kapag ka siya ay namatay na isang Muslim, saan naman ngayon siya mapupunta? Paraiso. Automatic yun, sa paraiso. Sapagkat yun ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran. Paraiso yan. At ito ay mababasa natin, hanapin ko, no, sa isang aya po ng ating maluwalhating Quran na kung saan kapag ka ikay isang Muslim, brother Afaka, at kapag ka siya ay mamatay, sa kabilang buhay, ang punta niya ay walang iba kundi ang paraiso. Allah. Alam mo kapatid, ito'y isang bagay na napakaganda sa ating relihiyon sapagkat ang dakilang tagapaglikha mismo ang nagsabi kung saan mapupunta yung Muslim. Ito, basahin natin para sa kaalaman po ng mga nakikinig sa atin, saan ka ba mapupunta? Sa chapter 43 at simulan mo sa 68 hanggang 68 hanggang 70 po yan, tatlong ayat. Ganito po, saan mapupunta ang isang Muslim? Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 68 no? Yes, hanggang 70 po.
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, dito ay ipagbabadya sa mga tunay na nananampalataya sa kaysahan ni Allah, o aking mga tagapagsamba o alipin, sa araw na ito ay walang pangangamba sa inyo, gayon din kayo ay hindi mamimighati. Kayo na mga nagsisisampalataya sa aming ayat, mga tanda, at naging mga Muslim. naging mga Muslim. Saan sila pupunta? Magsipasok kayo sa halamanan o paraiso, kayo at ang inyong mga asawa sa kaligayahan. Allah. Yun ang babagsakan natin, Brother Akaka. Pati yung asawa mo pala, bro. Kasama sila kapag Kasama sila sila. yung mga Muslim. Allah Akbar. So, yun ang pupuntahan niya. Ngayon, maging sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, itong mga adik, may marami mga bisyo shake, no? Gumagawa ng masasama. Ito sila hindi makakapasok ito sa kaharian ng Diyos ayon sa Biblia. Ganito po ang sinasabi sa aklat po ng Galacia. Pagdilingkod sa atin ni Brother Akaka. Aklat po ng Galacia 5. Simulan mo sa 19 hanggang 21, Brother Akaka. Ganito po ang sinasabi. Saan mapupunta itong mga taong gumagawa ng kasalanan? Ikro. Ikaw talaga, bro. Basa. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pagkikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. At mga katulad nito, ibig sabihin yung mga bisyo. O kasama ang droga dyan, no? Ano ang mangyari, Akaka? Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag. Hindi raw magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi makapasok ng paraiso. Hindi makapasok. Yung mga may bisyo. Mga bisyo. Kaya sabihin pa niya na walang mabasang shabu sa Biblia. At ang mga katulad dito, sabi diyan, ibig sabihin bisyo yan eh. So kapag ikay kasama doon sa mga adik, no? Okay lang kung adik ka sa sambayang. Yes, pananampalataya. Kung adik ka sa sambayang, okay lang yun. Pero kung adik ka sa pagsigarilyo, kasamaan, pag-inom ng alak, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos, buhay na walang hanggan. So hindi pinag-usapan dito yung mga magulang ng mga Muslim. Kahit sila yung mga Muslim, ngunit ikay hindi, nako, patay ka. Ngayon, kung ikay isang hindi Muslim na masamang tao at inabutan ka ng kamatayan na ikay isang Muslim, alhamdulillah. Binasa natin yung talata, magsipasok sa Udukulul Jannah. Pasok sa Jannah, Paradise. Yun po ang aming kasagutan sa isang sister po natin na nagtanong. Okay? Ito pa, another question mula po kay texter 0946-9309219. Salam. Alaikum salam, rahmatullah. Pakipaliwanag ang tungkol sa Islam at kung ano ang mga bawal sa Islam. Paliwanag daw kung ano ang tungkol sa Islam at kung mga bawal sa Islam.
Ang Islam po ay, una sa lahat, ang Islam po, ito ay kumpletong relihiyon. Ako magbasa siya. Ako. Kasi ako magbasa. Yan bro. Itartil mo bro Hindi ako marunong. Ay, anis ako ha. Yes bro. Pero babasahin natin ito dahil sa ito yung Islam ayon sa maluwalhating Quran. Allahu Akbar. Ito isang hindi lamang ito relihiyon, ito ay isang a complete way of life. Allahu Akbar. Islam. Sa chapter 5 at ang aya ay 3. Ayan. Ikra. Aya 3. Haha, grabe ha. Ito ang sinasabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madina. Masya Allah bro. Naalala ko yung pagbabasa mo ng Quran bro, yung si Ahmad Didat. Ganun ba? Si Sheikh Ahmad Didat ha? Nanonood ka sa kanya ba? Oo naman bro. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi ay ganito. Sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang inyong relihiyon para sa inyo at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Allah. Pinaging ganap niya. Ginawa niyang kompleto. Perfect. So, ang Islam po ayon sa maluwalhating Quran is isang ganap na relihiyon. Yes. Isang relihiyon na ang Diyos mismo ang may gawa nito para sa mga tao. Ang Diyos mismo ang may gawa. Sa ibang relihiyon kasi, Sheikh, ang may gawa, tao. Halimbawa, katulad yung pinanggalingan kong relihiyon, Seventh-day Adventist. Ang founder niyan ay tao. Si Ellen G. White. Siya ang founder. Yung Saksi ni Jehovah, tao rin ang may gawa niyan, si Charles Russell. Yung Iglesia ni Cristo, tao rin ang founder nun, si Felix Manalo. Yung Buddhism, si Tao Buddha. din. Si Buddha. Buddha. At marami pang relihiyon na kung saan ang may gawa nito, ang nagtatag nito ay tao. Kakaiba po ang Islam sapagkat ang may tatag nito, ang gumawa sa kanya, ang gumawa ng relihiyong ito ay ang dakilang tagapaglikha, si Allah. Masya Allah. Kaya po, kung meron ka mang relihiyon na dapat mong aniban, yung relihiyon na ang may gawa, yung Diyos. Yes, Hindi yung gawa ng tao lang. Dahil doon ka maniligtas. Yes, kaya po mali ang paniniwala na sabihin mo na ang may gawa ng relihiyong Islam ay si Muhammad. Siya daw ang founder ng relihiyong Islam, si Muhammad. Yan po ay isang napakalaking pagkakamali na paniniwala na sabihin mo na ang founder ng relihiyong ito ay si Propeta Muhammad, peace be upon him. Hindi po siya ang nagtatag ng relihiyong Islam. Siya po ay propeta, sugo ng dakilang tagapaglikha. Hindi po siya inutusang magtatag ng relihiyon. Siya po ay inutusang mangaral ng relihiyon ng Allah. Yes. At ipalaganap yung relihiyon ng Allah. Yeah, yun. Ngayon, dagdag na tanong ni Sheikh, ano daw ba ang mga pinagbabawal sa Islam? Marami pong mga bagay na ipinagbabawal sa Islam. Ngunit, bibigyan kita ng sample sa mga bagay na ipinagbabawal sa Islam. Marami. Yung pinakamalaki siguro ang isasample ko sa kanila. Yung pinakamalaking ipinagbabawal sa Islam. Ito po sa chapter 16 at ang aya ay 51. Sheikh, 51. Ganito po. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At si Allah ay nagwika, O sangkatauhan,
huwag kayong sumamba sa dalawang Diyos. Katotohanan siya, si Allah, ang tanging Diyos lamang, kaya't ako lamang ang inyong pangambahan. Yan, bawal. Pag isang pagbabawal ito, brother Akaka, kasi mayroong salitang huwag. Yes, at napagkalaki na bawal ito, bro. Oo. La. Huwag. Yes. Huwag kayong sumamba sa dalawang Diyos. Allah. Utos yun. Grabe, ah. Pagbabawal yun. At ito'y naka-address sa sangkatauhan. Hindi lamang sa mga Muslim. Sa sangkatauhan naka-address. Nagwika sa Allah. Huwag kayong, kasi ang sangkatauhan, Sheikh, no? Yes. Kung ano-anong mga Diyos ang kanilang mga sinasamba. Kung ano-anong Diyos ang kanilang iniakibat doon sa tunay na Diyos. Ngayon, pinagbabawalan sila na sila'y sumamba sa dalawang Diyos. Ngayon, yung relihiyon naman na ang kanilang sinasamba ay tatlong Diyos. Sabi nila, exempted kami dyan, di kami kasama. Tatlo yung aming sinasamba. Kasi tatlo yung sa amin. Ang sinabi lang naman dyan, huwag kayong sumamba sa Dalawang Diyos. Exempted yung tatlo ang kanilang sinasamba. No. Pwede kaming magsamba ng tatlong Diyos sapagkat wala namang pagbabawal. Meron din po. Hindi kayo exempted. Ganito ang sinasabi sa chapter 4 at ang aya ay 171. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. O angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya. At huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah, maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita o mangyari nga. At ito ay magaganap na kanyang iginawad kay Maria at isang ruh o espiritu na kanyang nilikha. Alalaang baga, ang kaluluwa ni Jesus ay nilikha ni Allah sa makatuwid. Siya ay kanyang alipin at si Allah at ang espiritu ay hindi magkapantay. Kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo, huwag kayong mangusap ng Trinidad. Huwag kayong mangusap ng tatlo. Trinidad. Sige. O ang Diyos ay tatlong persona. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Pinapatigil pa, no? Ito ay higit na mainam sa inyo. Bakit? Sapagkat si Allah ang tanging nag-iisang Diyos. Allah. Ang kaluwalhatian ay sa Kanya. Higit siyang mataas kaysa sa lahat upang magkaroon ng anak. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay sapat na upang maging tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. Ayan. Naka-address naman ito sa angkan ng kasulatan. Hudyo at Kristiyano. Hudyo at Kristiyano. At ang sabi diyan, wala takulu Salasa. Huwag kang magsabi ng tatlo. Trinity. At pinatigil pa sila, bro. Pinapatigil. Stop. Pinapatigil. Utos niya. Hindi ito ipinag-utos sa mga Muslim dahil ang mga Muslim hindi naman nagsasabi na tatlo ang Diyos. Ngunit
ito'y ina-address niya doon sa mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, na nagsasabi sila na mayroong tatlong Diyos o Diyos na may tatlong persona. Huwag daw magsabi ng ganun. Pinapatigil. Bakit? Sapagkat ang kanilang Diyos daw ay isa lang. Allah. Inamalahu ilahu wahid. Diba? Tama? Yes. Katotohanan ang inyong Diyos ay isa lang. wahid, iisa. Pinapatigil. Kaya kung dalawa man ang Diyos mo, tatlo man ang Diyos mo, ito po ay bawal na bawal sa Islam, kapatid. Bawal na sabihin mo na ang Diyos ay dalawa, ang Diyos ay tatlo, ang Diyos ay iisa ngunit may tatlong persona. Bawal po yun. Bawal sabihin. Sapagkat iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang tunay na Diyos. At yun ay walang iba kundi si Allah. Ngayon, maging sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, hindi rin sinasabi, Sheikh, na merong tatlong Diyos. Kundi kay iisang Diyos na may tatlong persona. Iisa lang din ang Diyos na sinasabi sa Biblia. Hindi marami. Anong nagkasad, bro? Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Korinto sa 8 at ang talata ay 6. Ganito po. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Hindi napakaliwanag dito, Brother Al-Kaka, Sheikh at Mami Tadim, na merong isang Diyos lamang. Isa, hindi sinabing tatlo, ha? Ganon ang sinasabi ng Biblia. Maging sa panahon ni Jesus Christ, Jesucristo alayhi salam, Marcos 12:29, tinanong siya ng mga Hudyo, ano raw ba ang pinakamahalagang utos? Sabi ni Kristo, ang pinakamahalagang utos, sabi niya, pakinggan niyo Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisa. Iisa. Hindi sinabing tatlo. Iisa. Maging sa panahon ni Moses alayhi salam, tinanong din siya ng ganong katanungan. Deuteronomio 6:4, sabi niya, pakinggan niyo Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisa. Gikot lang ang Jesus Christ yun eh. Yes. Galing din yun yun talaga ang utos, iisa eh. Kaya nga bawal magparami ng Diyos. Although maraming Diyos na kinikilala ang tao, pero ang tunay na Diyos, yun po ay iisa lang. At hindi ka mapupunta, hindi ka maliligtas kapag ikay maraming Diyos. Ang aral na iisa lang ang Diyos, yan ay sa Islam. Hindi mo yan matatagpuan sa anumang relihiyon. Dahil sa ibang relihiyon, Sheikh, sinasabi nila na ang Diyos nila iisa lang. Ngunit, kung papansinin mo, ang daming binabanggit ng mga pangalan. Hindi na maging isa yon. Kahit sabihin niya na iisa lang ito, kasi sabi ni Jesus Christ daw, ako at ang Ama ay iisa lang daw. Pero kung papansinin mo, ilan ba yon? Dalawa. So, Ama at meron ding Diyos Anak, meron ding Diyos Espiritu Santo. Allah. With due respect po sa mga nakikinig po sa ating mga kababayan natin mga Kristiyano, ito po'y isang pagmamahal namin sa inyo. Kung hindi namin kayo mahal, hindi namin sasabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Di ba, Sheikh? Kung mahal mo isang tao, sabihin mo sa kanya yung mali at sabihin mo yung tama. Yes. Kahit masakit sa kanya. Kahit masakit siya, sabihin mo dahil mahal mo eh. Yung kapatid mo, ayaw mo mapahamak. Yung kapatid mo, nanay mo, mga magulang mo. Kaya kahit na masakit, sabihin mo sa kanya, mali po yan, ito yung tama. Allah. Ito yung pagmamahal namin sa ating mga kababayan, mga Kristiyano na nakikinig sa amin. Mali po yun. Hindi po totoo na ang Diyos ay merong tatlong persona. Isa lang po talaga ang Diyos. Isa lang po talaga at wala siyang tatlong persona. Si Jesus Christ ay hindi po Diyos. Siya ay may Diyos. Siya ay sugo. Yun nga ang sinasabi ni Kristo sa Juan 17 at ang talata ay 3. Ganito ang sabi ni Kristo. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Sabi ni Kristo, nung siya'y nasa lupa pa, ang buhay na walang hanggan, yung kaligtasan daw po, ay ang makilala mo ang
iisang Diyos na tunay. Maraming Diyos daw pero yung tunay, iisa lang. At ano pa? At siyang iyong isinugo. Sino daw yung siyang iyong isinugo? Sa makatuwid bagay si Jesucristo. Si Jesucristo isinugo ng nag-iisang Diyos na tunay. Yun daw ang kaligtasan, yun daw ang buhay na walang hanggan. Kaya po sa aming mga kababayan, mga Kristiyano, nakikinig po sa amin, ito po ang Islam. Ano po ang Islam? Yung pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Hindi pagsasabi na ang Diyos ay marami, no? Hindi pagsasabi na ang Diyos ay merong 3 persona. Yan po ang Islam. At kahit na tingnan mo sa iba pang relihiyong nandito sa mundong ito, wala po kayong makitang relihiyon na perpekto ang kanilang pagpapakilala sa Diyos na tunay maliban sa Islam. Halimbawa, doon na lang sa pinanggalingang relihiyon ko. Sinasabi lagi ng mga mangangaral sa relihiyong pinanggalingan ko na ang Diyos, Sheikh, ay iisa lang. Totoo yan. Kapag kahit sinong pari, pastor o ministro, itatanong mo sa kanya, sino ba, ilan ba ang Diyos? Isa rin ang sagutin. Sasabihin niya, isa. Wala magsabi ng 3. Isa lang ang Diyos. Pero makikita mo, itatanong mo, sino yung Diyos na sinasabi mong isa lang? Sabihin niya si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ po, hindi po siya nagpakilala na siya ay Diyos. Wala pong mabasa sa Biblia na si Kristo ay nagpakilala nung siya ay nasa lupa pa na ako ay Diyos at sambahin niyo ako. Kung meron man siguro, kung may mabasa siguro sa Biblia na si Kristo ay nagpakilala na siya ay Diyos, hindi ako aalis sa pagiging Kristiyano ko siya. Hindi ako aalis. Bakit? Nababasa Sinasabi ni Kristo, siya raw ay Diyos, bakit pa ako aalis? Meron na akong panghahawakang talata sa araw ng paghuhukom na maaring ihaharap ko kay Jesus Christ kung sakaling sabihin niya sa akin, bakit mo ako sinasamba? Sapagkat may sinabi kang talata, saan mabasa? Ito, sa Quran at Biblia. Itanong mo kay Bro Khalid, Quran at Biblia ang sasagot. Ito, Quran at Biblia. Sabi mo sa Quran, Diyos ka raw. Sa Biblia, Diyos ka rin daw. Ikaw rin nagsabi niyan, ha? Ngayon, ang problema po, itanong nyo sa akin, Quran at Biblia din ang sasagot. Wala pong mabasa sa Biblia na sinabi ni Kristo na ako ay Diyos. Kaya bakit mo siya sasambahin? Maging sa Quran, wala rin pong sinabi si Kristo na siya ay Diyos. Sayang. Wala nang oras, Wala na tayong oras. May talata pa sana, Pero sige lang, inshallah, sa susunod siguro na paglilingkod ng ating palatuntunan ay higit nating maipaliwanag sa kanila itong mga bagay po na itinatanong ninyo sa amin, may kaugnayan po sa ating pananampalataya. Bago po kami magpapaalam, ako po ay hindi magsasawa na mag-anyaya po sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, na sambahin, kilalanin ang tunay na Diyos na si Allah. Siya po ang tunay na Diyos na sa Kanya po ang ating kaligtasan. Nawa po itong aming palatuntunan ay maging daan po upang mabuksan ang ating isip sa tunay na pananampalataya at iiwan po natin ang pananampalataya na siyang magdadala po sa atin sa kapahamakan sa kabilang buhay. Maraming salamat po, at kung sakaling may nasabi po akong masama na ito'y naging masakit po sa inyong pandinig, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Sa muli po, ito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itanong mo kay